Dear brothers and sisters, as we begin the season of Lent, expect that you will be hearing once again from the famous Gospel of Matthew chapter 6 verses 1 to 18 about fasting, praying, and almsgiving. Allow me to share some thoughts about the three acts of piety that are common to all major religions in the world like Islam, Judaism, and Christianity. The first thing is about fasting, ang pag-aayuno. Ang sabi ni Jesus, when you fast, you are not to look miserable like the hypocrites in order to let people know that you are fasting. Rather, ang sabi niya, you should wash your face and comb your hair. What is the point? The point of Jesus is, fasting is really about giving up something less for something greater. It's about being ready for the sacrifice, but always in a joyful disposition. Because without the joyful disposition, the sacrifice becomes meaningless. You do it only as an act of love. Because if you are miserable in your fasting, then you are not really fasting. You have to be happy to do it. Magbigay po ako ng isang halimbawa. For example, you wanted to buy yourself a pair of shoes on your payday, but suddenly, nandoon ka na sa mall, you were just about to pay for the shoes, and you remembered that your son is graduating, and he will be needing the money for his tuition and other fees. And you decide to give up the shoes. Is that fasting? Yes. That's a beautiful and a concrete expression of fasting because you voluntarily gave up something you loved so much to have for the sake of your son or your loved one. But, kung umuwi ka at pag-uwi mo, galit na galit ka sa anak mo at sasabihin mong, kung alam mo lang kung anong sakripisyong ginagawa ko para sa iyo. Alam niyo ho, pag miserable tayo, nawawalan ng saysay ang ating pag-aayuno. Kasi kinukwenta na po natin. You give it up with joy because you know that the joy you give up is nothing compared to the joy of seeing your son graduate. Hindi po ba? So fasting should be joyful, never miserable. Okay, second point po natin, praying. Ang sabi ni Jesus, when you pray, you do not need to use many words like the pagans do. They babble. Ang sabi niya, God knows what you need even before you ask Him anything. Rather, ang sabi ni Jesus, when you pray, go to your inner room and close your door and pray in quiet or in secret. You know, I think Jesus endorsed praying in silence and in solitude because it is very important to enter into solitude in order to be able to enter into communion with God. Real prayer begins with quieting. Napakahalaga nung the interior quieting, the spiritual quieting. Actually, sa totoo lang, ang pananalangin is more listening than talking. I just feel sad that many times when we pray, pagluhod natin, nagsasalita na kagad tayo. We suggest a lot of things to God. We have many petitions. We talk about our needs. Yeah, that's not wrong because after all, prayer is really a conversation with God. Pero alam nating lahat, the conversation has to be two-way. Yeah, you talk to God, but when it's God's time to talk, do we listen? Well, praying is talking, but more importantly, listening. How can we respond sensibly to God if we did not, first of all, learn to listen to God? So, ang sabi ni Jesus, when you pray, and then, He gives us the Lord's Prayer, the famous Our Father. Alam niyo ho, para sa akin, ang Our Father is not really just a formula prayer. Para sa akin, ang Our Father, the Lord's Prayer, is really the Lord's vision and mission statement. Pag-aralan niyo man, ang galing. Because there, the Lord is telling us never to assert our own will. Ang sabi niya, Thy will be done on earth as it is in heaven. Yun ang pinakaubod nung panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ang pananalangin
ay pagtuklas sa kalooban ng Diyos upang atin itong masundan. Paano tayo susunod sa kalooban ng Diyos kung hindi natin sinisikap na alamin ang kalooban ng Diyos? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi tayo marunong makinig sa Diyos na nagsasalita sa ating buhay? At sa totoo lang, kapag tayo natuto na sumunod sa kalooban ng Diyos, ay magsisimula na dito sa lupa ang langit. Lupa man, langit na rin. On earth as in heaven. And finally, pangatlong punto, almsgiving. Prayer, fasting, praying, and almsgiving. Ito na yung third point natin. Almsgiving. Well, madalas nating tawaging ang paglilimos. It's an act of piety for Muslims, for Jews, as well as for us Christians. Pero may commentary si Jesus about our almsgiving. Ang sabi niya, when you do an act of charity, when you give alms, you are not to blow a trumpet like the hypocrites do in order to call attention to themselves, ang sabi niya. Ang punto niya is, there is no need to call attention to your act of charity. Otherwise, sabi niya, natanggap mo na ang gantimpala mo. You have received your reward already. E ano pang gantimpalang hinihingi mo sa Diyos? Dito pa sa lupa, kinuha mo na ang iyong gantimpala. Well, mawalang galang na lang po sa mga mahilig mag-donate. Alam ko po, of course, we're very well-meaning pag tayo nagdo-donate and gusto natin ma-recognize yung ating dinodonate at gagawa pa tayo ng oversized na cheque, kukunan ng litrato, ng media and all, at papalakpakan ka dahil ang galing, kayo ay mabait, generous, at charitable, But sabi nga ng Panginoon, well, you got your reward already. Well, the Lord says, when you do an act of charity, you are not to let your left hand know what your right hand is doing. Tagalogin po natin, wag mo daw ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Well, that's a very literal translation, of course. Pero ang ganda ng imagery, capture na kagad ni Jesus. Parang sinasabi niyang, ano ka ba naman? Nagbibigay ang kanang kamay mo pero nakaabang na kagad yung kaliwang kamay mo para kumabig. Kung minsan ang tao hindi pa nagbibigay, iniisip na kagad yung kakabigin. So, ang sabi ng Panginoon, hindi charity yon. Please don't call that almsgiving. At sa totoo lang, ito po ang the most common way of giving. We must learn to distinguish almsgiving from gift-giving. Ano ba ang gift-giving? Well, sino bang binibigyan natin ng regalo kundi ang mga taong mahal natin? Sino bang binibigyan natin ng regalo kundi yung mga taong may utang na loob tayo sa kanila? Totoo naman, aminin natin, mas masarap bigyan ng regalo yung mga taong kaibig-ibig. Mas masarap bigyan ng regalo yung mga taong nagmabait sa atin. Mas masarap bigyan ng regalo ang mga taong pinagkakautangan natin ng loob. Kasi sinusuklian lang natin yung binigay nila sa atin. But the Lord is teaching us. Ay nako, kung gusto nating lumusog ang ating kaluluwa, matuto tayo ng ibang klaseng pagbibigay. Hindi lang yung pagbibigay na may hinihintay na kapalit. And this is what He calls almsgiving. Well, how do we distinguish almsgiving from gift-giving? Well, gift-giving is to give to somebody who is important to you or somebody who has done you an act of service. Almsgiving is not like that. Almsgiving is to learn to give even to those who are totally useless to you. Even to those who cannot pay you back. Even to those who cannot repay your generosity. Because at the end of the day, it is to God that you do it. Di ba ang sabi ni Jesus, whatsoever you do to the least of my brothers and sisters, you do unto me. Well, ito pong tatlo ang aking nais ibahagi sa inyo sa panahong ito ng Kwaresma. Kung ibig natin, if we really want to make our Lenten season a meaningful season of penance, please let us put into practice these three acts of piety, not as we commonly do them, but as Jesus commented to them in the Gospel of Matthew chapter 6 verses 1 to 18. If you forget itong mga teachings na sinasabi ko, balikan na lang po ninyo. Matthew chapter 6, verses 1 to 18. Kung kayo po ay madalaw sa probinsya ng Pampanga, sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga,
iniimbitahan ko po kayo na dumalaw sa simbahan o sa shrine, dambana ng Apong Mama Kalulu. Apong Mama Kalulu is Kapampangan for the Merciful Lord. And the merciful Lord that we're talking about here is Jesus, the Lord of the Holy Sepulchre. Ang patay na Jesus, the dead Jesus. At mukhang napaka-timely nito, lalo na po ngayong panahon ng Kwaresma, when we are really meditating on the passion, death, and resurrection of the Lord. At kapag nadalaw po kayo doon sa araw ng Biyernes, magugulat po kayo dahil 14 ang misa ng maghapon at punong-puno ng tao ang bawat misa. 4:00 pa lang ng umaga ay napakarami na ng tao na dumadalaw sa Apo. At napakahaba na ng linya ng mga taong nagbibigay pugay doon sa mahal na larawan ng Apo, ang larawan ng patay na Kristo. Aaminin ko po sa inyo na nung una, hindi ako gaanong komportable dito po sa debosyon na ito. Ako naiisip kong sabi ko, ano ba naman to? Ang ating Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay. Bakit parang tayo nakapako sa patay na Kristo? Baka naman pati pananampalataya natin ay mamatay. Pero napilitan po ako ng pagkakataon dahil nagkataon parish priest po ako ng Holy Rosary Parish ng Angeles City at anak po ng aking parokya, yung barangay na yon kung saan naroroon itong kapilya na sumikat sa maraming mga deboto because of the icon of the Lord of the Holy Sepulchre, ang Santo Entierro o tinatawag ding Santo Sepulcro. Minsan ho, parang naintindihan ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng debosyon na ito. Nung kausap ko ang isang matanda, tinanong ko sa kanya, sabi ko, Lolo, bakit naman ho parang tayo nakapako sa patay na Kristo? Gayong alam naman po natin na ang anak ng Diyos ay namatay pero siya'y muling nabuhay. Alam niyo ho ang sagot niya sa akin. Ang sabi ho niya, Among, ay sa Pampanga ho ang tawag sa mga parit obispo, Among. Iisa lang ang term of reference. Sabi niya, Among, hindi naman po yung patay na Kristo ang hinahaplos ko pag dumadalaw ako sa Apo. Sabi ko, ganon? Ano hinahaplos ninyo? Ang sabi niya, ang kamatayan ni Kristo, ang kamatayan ng Panginoon. Sabi ko, ano kung pinagkaiba noon? Paghaplos sa patay na Kristo at ang paghaplos sa kamatayan ng Panginoon. Ang sabi niya, kayo ho, hindi ba nagtuturo ho kayo? Hindi ba mga turo nyo sa amin, ang Diyos hindi pwedeng mamatay? Sabi ko, oho. Bakit dito humahaplos tayo sa Diyos na namatay? Sabi ko, yung ibig nyo sabihin, ang pagkamatay ni Kristo? Oho, di ba ang sabi nyo si Kristo ay Diyos na totoo at taong totoo? Di, namatay ang Diyos. Ang sabi ko, naku, nahirapan ako dun sa tanong niya. Sabi ko, wala pang nagtanong ng ganun sa akin sa pagtuturo ko ng theology. Ano ho ang ibig ninyong sabihin? Ang sabi niya, para sa akin, ang hinahaplos ko ay ibang klaseng kamatayan. Ang kamatayan ho kasi ang turing natin ay katapusan ng buhay. Pero mula nang yakapin ng Diyos ang ating pagkatao, 10 ng ating kahinaan, 10 ng ating kamatayan, binigyan niya ng bagong kahulugan ang kamatayan. Hinahaplos ko ho ang kamatayan ni Kristo dahil hinahaplos ko ang kamatayan ng Diyos. Ibang klaseng kamatayan ito. Isang kamatayan na nagbibigay buhay. Kasi sa tuwing ako'y lalapit sa Kanya at hinahaplos ko siya, nabubuhayan ako ng loob sa kabila ng mga bigat ng aking mga pasanin at mga suliranin sa buhay. Sabi ko, wow, kuhang-kuha ng matanda yung ibig sabihin ng Paschal Mystery. Ang kamatayan ni Kristo ay ang kamatayan ng Diyos na nagbibigay buhay. Dahil niyakap ng Diyos ang kamatayan natin upang ibangon niya tayo at bigyan ng buhay. Nagpapasalamat ako
dito sa matandang ito na nagturo sa akin ng tunay na diwa ng debosyon sa Apong Mama Kalulo sa Pampanga. At kung kayo'y madalaw doon, siguraduhin po ninyo pagkatapos ninyong humaplos, kayo po'y lumapit doon sa isang kahon. Meron ho kasing isang kahon doon. Hindi po yung donation box, by the way. No po? 2 kahon meron doon. Bago kayo lalapit doon sa mahal na patron, kayo po ay maghuhulog naman ng mga sulat. Doon sa mga sulat po na yon, ay mga petitions and thanksgiving. Tapos doon sa kabila naman, may isa pang box. Wala kayong hihuhulog doon. Bubunot kayo doon. At nilagay po namin doon ang mga salita ng Panginoon galing sa Ebanghelyo. Words directly lifted from the gospel, quoted from the mouth of Jesus. Mga salitang katulad ng, your sins are forgiven. Stand up, pick up your mat, and walk. O kaya, blessed are the poor in spirit. Come to me all who labor, etc. Nako, sikat na sikat po yung kahon na yon. Pumipila yung mga tao pagkatapos pagkabunot nila. Parang naramdaman nila na nagsalita ang mahal na Apo sa kanila. At dahil din doon, napasikat ko po ang Biblia sa mga tao. Dahil pagkatapos ng kahon na yon, meron po mga eskaparate doon. At may nakalagay na Biblia in English, Tagalog, and Kapampangan. At meron pong envelopes doon na nagsasabing, pakisulat po ang inyong pangalan, tirahan, at cellphone number. At pakilakip po ang donasyon na 50 pesos para sa isang Biblia sa lingwaheng gusto po ninyo. At sana wag lang ninyong itago sa bahay kundi basahin. May tatawag po sa inyo at kayo'y iimbitahin sa isang Lectio Divina, isang Bible prayer group, at sana sumali po kayo upang lalo tayong, upang ang ating mga buhay ay lalong paalabin ng salita ng Diyos so that our lives will be nourished constantly by the Word of God. Banal at mayupayang Diyos, iba na mamantabi king kaya kaming biye. Aduan ko po yung kaya kayong bendisyon, lalo na para karing hanggang kapatad a OFWs. At yung karing miyaliwang lugar mabilog ayato, mga biyayan, magsakripisyo para karing karelang pamilya. Ginuadwan mi po yung pag-aralan da sana itang tunay pa mag-ayuno. Ay yung karelang sakripisyo mi katunay kabaldugan, ito sana nga gawadang mitmong lugod. Ituro mo po sana ginukit ang tunay panalangin. Panalangin na biyasang mo magsalita no na biyasang makiramdam king kaya kang kaburian. At tigit king sabla, kapamila taning karelang sakripisyong gagawan, inganggang regalo, kalam, at kaya pa na pagkalubdo, karing-karelang pakamalan. Sana po ituro mula namang mamye, magkalub, at magdake, lalong-lalo na karetang kapuspalad, detang alang akarapat, detang milelele, at malalakwan, ketiyato. Iti po o Ginoo, ing ka na akong pakisabing mayap, ing panalangin, aburi ko sanang ipasyag king kapamilata ng Kristo ang ginumi ang mabibi at magari kambemo at ning Espiritu Santo, Diyos manggaman king alanganga. Amen. At bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ito po si Bishop Ambo David, Auxiliary Bishop ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga.